Bago po natin umpisahan itong ating video ngayong araw mga ka-agri, ay gusto lang po nating pasalamatan yung ating mga subscribers at yung mga silent viewers natin. Dahil po napakaganda na po ng views ng ating maliit na channel. And mayroon na rin po tayong 377 kanina na mga subscribers. So kami po ay nagpapasalamat mga ka-agri. And sana po kung kayo po ay napadaan or hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa aming channel, ay inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe mga ka-agri. So road to 500 na po tayo mga ka-agri. Sana naman po ay matulungan nyo itong aming maliit na channel dahil malaking bagay po yan. So sa video natin ngayong araw mga ka-agri, ay dinala na po natin dito yung ating mga natitirang rooster doon na pang fattening. So nandito na po sila, bali nasa 14 pieces pa po yata to. So mas malaki itong mga puti na mga rooster. And dito yung iba is 6 lang po pala to mga ka-agri, bali 10 lang po sila. Dahil nga po sa pang fattening na lang po itong mga to. And napansin ko mga ka-agri is itong iba natin is may bulutong. Nagkabulutong sila, kaya lang yung bulutong nila mga ka-agri is kumbaga yung matigas na siya, pwede na lang bakbakin yan. So hindi naman grabe yung kanilang naging bulutong. So sa batch lang to na to mga ka-agri So pwede nang bakbakin yan mga ka-agri dahil tumigas na po siya, yung madali na lang bakbakin yan. So hindi naman naging ganon ka-critical mga ka-agri yung pagkabulutong nila. And ito po mga ka-agri, and itong mga rooster natin itim at tomato is magkakabats po yung mga yan. Bali na una lang natin dinala itong iba dahil nga po ito is medyo nabansot po itong mga tonong nakaraan mga ka-agri. And ito po is ibang batch naman po yan. Mga ito naman po yung kasama. And then yung isang yon, yung medyo mailap, yan po ay native na manok natin. Pure po yan mga ka-agri. Ay actually di siya pure kasi ang ama nila is Black Australorp. Bali 4 po yan mga ka-agri. 3 babae po yata, tapos yun yung lalaki. So ayun, ito yung mga manok natin ngayon mga ka-agri dito sa labas. Yung iba nakatali is more on roster po ito mga ka-agri. So itong Black Australorp, 2 nandito na. At isa na lang po yung nasa ating breeding area. And mayroon din tayong 2 iniwan or tinira na 2 pure na decal brown. Dahil nga po baka maisipan natin sa susunod na mga buwan or hindi pa natin alam mga ka-agri, baka tayo po ulit ay mag-incubate. So iniwan ko lang doon para po may magamit tayo. And napalingon ako mga ka-agri is naktuhan natin tong native pigs natin. So sinasampaan na po mga ka-agri yung may anak. So tama po yung hinala natin na talagang in-hit na po yung ating inahin. So ayan mga ka-agri. So sana nga maging successful yung kanyang pagsampa. And then yung isa is buntis na po mga ka-agri dahil nga po sa ayun, may sinyalis na po ng pagbubuntis. Lumalaki na po yung kanyang dibdib and yung tiyan is malaki na po. And then ito is sinasampahan. And then yung isa mga ka-agri, yung pinakamaliit natin pala, ay binalik natin sa kulungan dahil nga sa talagang pinipilit niyang lumabas mga ka-agri. Gumagawa talaga siya ng paraan. Ang kagandahan lang sa kanya mga ka-agri is hindi siya lumalayo sa mga kasama. And ang ginawa niya is ito, pinipilit niyang lumusot mga ka-agri and nasisira yung ano natin. Tapos dito, tinahi ko na kanina. So bigla siyang pumasok dyan mga ka-agri, lumusot at pumunta sa ating mga upgraded na manok na pinaparami. So ayun, so magandang pangitain to mga ka-agri dahil nga sinasampan na naman yung isa nating native na baboy. And ito po yung aming mga manok ngayon, yung iba wala. So sa ating breeding area pala mga ka-agri is ang iniwan na lang natin doon ay yung mga Brahma natin dahil doon natin paparamihin. And yung layer na lang na mga layer na manok na lang yung nandun. So
Tapos yung tatlong rooster na gagamitin natin kung sakasakali mga ka-agri. And then lahat na po nang nandito, yung mga yan is more on roaster na po yan, pang benta na po yung mga yan, pang patining. And kahit itong inahin na to is masyado nang nabansot yan mga ka-agri, late na siyang nag-develop, kaya pang benta na rin po yan, pang katay. Bukod lang po siguro dito sa ating rooster na yan mga ka-agri, yung gwapo na yan, white leghorn, is collection ko po kasi yan mga ka-agri, dahil matagal ko nang gustong magkaroon ng puting white leghorn. Hindi po natin ibebenta yan. And ito po yung ating nag-iisang, hindi pa lang nag-iisang Texas, kumbaga yung isang malaking Texas natin. So ayan, hindi po pang benta yan mga ka-agri. And mayroon din tayong pinapalaki dito mga ka-agri na mag-asawa, na isang babae at isang lalaki pa mga ka-agri. So ito Hatch Gray, tsaka yung inahin niya Hatch Gray mga ka-agri. So pinapalaki pa natin yung mga yan. And ito ilalagay natin ngayon mamaya. And babakbakin natin to mga ka-agri, yung mga tumigas na na kinagat ng lamok siguro yung mga ka-agri. And ito mga ka-agri, itong mga black astrolorp natin is i-out na natin yan kung may magkagusto. So ito nagulat ako, biglang laki niya. So ito yung pinakamaliit dati mga ka-agri. So nung tinali natin dito is biglang laki siya. Parang magsinglaki na sila ng nasa baba. So yun pong iniwan natin nasa baba, dahil nga po sa sobrang laki niya. And nagdala rin tayo mga ka-agri ng dito ng dagdag na painuman, tsaka yung pakainan. Doon yung kawayan. And ang pinakamaganda talaga mga ka-agri is ito. So ayun, nasampahan na po talaga ng ating bore itong inahin natin. So hopefully talaga makapagparami tayo ng maraming native na baboy. So ayun, sa kambing din sana ganun din po, tupa, Muscovy ducks. And ayan, sinampahan ulit mga ka-agri. So talagang agresibo to, mukhang mapaparami ang anak nito mga ka-agri. So ayun, sana po suportahan natin itong aming channel mga ka-agri, dahil nga po sa gumaganda na po yung sitwasyon ng ating channel. So ang gusto lang namin dati dito sa aming channel mga ka-agri ay maging lang po ito, maging parang documentary sa aming ginagawa sa aming mga ginagawa dito sa aming mini farm. So hindi namin napansin, hindi ko rin napapansin na ganun na pala karami ang nanonood. So kung makikita nyo, hindi tayo nag-i-edit. Kahit sinisipon tayo mga ka-agri, naririnig nyo yung nagsipon ko. And kung anong maisip natin, yun lang po yung sinasabi natin mga ka-agri. Kasi nga, ang talagang intention po dati mga ka-agri ng channel nito is parang documentation lang talaga. Makikita nyo yan dun sa pag-umpisa pa lang natin is nabanggit na namin. So ang gusto kasi namin mangyari mga ka-agri is meron kaming babalikan na mga ka-agri 3 years or 5 years from now, kung mag-succeed man ang mini farm natin, kung lumaki or hindi, para makita natin kung sakaling hindi lumaki, kung ano yung mga pagkakamali natin, at kung maging okay naman, so mayroon tayong babalikan mga ka-agri, papanoorin lang natin. So yun po dati ang naging purpose nito mga ka-agri. So hanggang ngayon yun pa rin naman mga ka-agri. So kung gusto nyo ng mga ganitong video mga ka-agri, nuulit ko ay inaanyayaan po namin kayong mag-subscribe.